Isang pinagpalang tanghali na po sa bawat isa sa atin. Dumating na po tayo sa ating aralin na kung saan ay pag-uusapan po natin, tutuloy po natin itong history and culture. At bago po tayo mag-umpisa, ako po samahan niyo po muna ng manalangin. Makapangyarihan Diyos, Ama naming sumasalangit, at kayo po ang magbigay ng gabay sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng kaalaman, karunungan, pahiramin kami, Panginoon. Papasalamat po kami sa magandang panahon. Papasalamat po kami sa bawat isa na nakikisa sa pag-aaral na ito tungkol po sa expository preaching methods. Dalangin namin na madagdagan po ang aming kaalaman. Magamit po ito para sa iyo lamang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Una sa lahat, ako po yung papasalamat. Ako po yung nakabalik sa pag-share po, So, yun na nga po, tayo po ay dumating na sa pang-anim nating pag-aaral tungkol po sa ating subject, expository preaching. Na kung saan yung sub-topic po natin na ngayong araw na ito ay history and culture. Okay? At kapag pinag-usapan po natin at inalam po natin, inisip po natin ang mga bagay patungkol sa history and culture o ito yung kasaysayan at mga kultura, so pinag-uusapan po natin dito ay yung mga kasaysayan sa likod ng teksto o ng text. So ngayon po ay nasa proseso po tayo ng kapag-aaral kung paano po tayo mag-interpret ng text. Okay, so pag pinag-usapan po natin, pag sinabi po natin yung text or yung biblical text, it means most notable feature or element that they act as a form of communication between an author or the writer and an audience. Okay, so yun po yung definition o kung paano po natin i-describe pag sinabi po natin biblical text. So ito po yung mga elemento ng mga teksto sa Biblia na kung saan ito po ay mapapansin natin na tumatayo upang magbigay ng daan ng communication sa pagitan ng writer o ng mayakda ng sumulat at para sa kanyang mga tagapakinig o mga tatanggap ng sulat o ng mensahe po ng text. Okay. So therefore, para po mas ma-interpret po natin ng tama, ng maayos yung text o yung biblical text. So naturally po atin pong dinaanan at pinag-aralan po yung diagramming at tinitingnan din po natin dito yung significant words, yung mga salita na binibigyan po natin ng importansya pagdating sa text. And then also, yung kanyang surrounding text o yung contextual analysis po na ginawa natin and yung textual context that surround the text. So, dito po sa ating session na ito, titingnan po natin, alamin po natin ang ilang mga procedure, maging yung mga examples, pagdating po sa mga history, na nasa likod po ng teksto na pinag-aaralan po natin. Okay. So, kasi alam po natin ay sa bawat text na ating pong binabasa o pinag-aaralan ay may mga sitwasyon at may mga involvement po ng history sa likod po ng text na pinag-aaralan po natin. So, basically yung pong mga sumulat ng for example, ng epistle o ng aklat ng Bible ay may mga dinaanan o may mga naging dahilan kung bakit po sila sumulat ng aklat, maging ng epistle o ng letter, kagaya po ni Pablo at kagaya rin ni Pedro. So, alamin po natin ang dahilan at ang isa nga po sa dahilan nito ay para tugunan ng sumulat ang mga nagaganap o mga sitwasyon na nagaganap sa isang church o sa isang simbahan, for example. So, yun po yung ilang sa mga dahilan. So, gusto po nating alamin ano po ba yung mga kaakibat na mga kasaysayan habang sinusulat o bago nila sulatin yung mga sulat o yung mga libro o yung mga aklat o yung maging yung mga letters or epistles na sinasabi po natin. Ano po yung mga kailangan po natin maunawaan ay yung mga sitwasyon na nagaganap na nag-motivate sa mga writer, nag-encourage sa kanila para isulat po yung letter. Okay, kaya yung pong topic na ito ay mahalaga po nating
pansinin din at alamin, sapagkat pag nag-aaral po tayo, maging pag nagbabahagi po tayo ng isang preaching, ng isang sermon, is maganda po na malaman po natin yung kanyang background, yung kanyang history, and then yung culture po. Okay. So, yun po yung ilan sa mga bagay na kailangan po nating alamin. Maging yung mga background information, alamin po natin, at kailangan po nating pag-isipan po itong mga bagay na ito pagdating sa history and culture. Okay, so babasahin ko po yung definition, pwede nyo pong tingnan at basahin din, sabayan ako yung definition po ng history and culture. So when we say history and culture, natin po pinag-aaralan, it involves any cultural elements touch on the immediate passage, and the biblical book that contains the passage and other elements are discussed by sources designed to help explain such matters. Historical, cultural context relates to just about anything outside the text that will help you to understand the text itself. Okay, so yun po yung definition. So this history and culture, yun na nga po ayon sa nabanggit po natin, it involves any historical or cultural elements, mga bagay na nagbibigay, nagdudulot ng mga description pagdating po sa pagka pinag-usapan po natin ay kasaysayan po and also the cultural elements. So ito pong historical or ito pong cultural elements ay nakaugnay sa pamamagitan po ng immediate passage po na binabasa po natin at ating pong pinag-aaralan. Okay, so ibig sabihin nakalink po itong immediate passage, yung passage po na pinag-aaralan mismo sa history and culture. Okay, so kagaya po ng biblical book, okay, na kung saan nandun po yung passage na pinag-aaralan natin, is doon po ay maaaring pinag-uusapan o maaaring binanggit yung mga history and also yung cultural background o yung cultural and historical elements. Ayon po sa mga sources na maaari po nating mabasa o pinagmulan po nito. So, yung mga sources po, for example, yung biblical text o mismo yung Bible o even po yung outside sources ay nakadesign po yun para tulungan po tayo na maipaliwanag po yung mga bagay na nakakonekta sa kasaysayan na kung saan nakakonekta naman po iyon sa immediate passage natin pong ibinabahagi po sa iba. Okay. So then, history and cultural context relates to just about anything outside the text. Alright? So, ito pong history and culture and cultural context, again, ito po ay kahit ano daw po na mga bagay na may kaugnayan, of course, sa ating immediate passage, outside the text. Okay, nakakonekta po doon. For example, what was the life like for the Israelites as they wandered in the desert? Okay, so ito yung isa sa mga halimbawa na ating pong tinitingnan. Ano ang naging buhay ng mga Israelita habang sila ay gumagala sa disyerto? So, alam po natin na meron pong ilang mga historical accounts na itong mga Israelita ay gumala at sa desert. Okay? So, ano po yung kanilang naranasan noong mga panahon na yon? Anong kanilang naramdaman? Palabas, for example, ng Egypt, At papunta naman, halimbawa, sa land of Israel or the promised land na sinasabi po, So, ilan po sa mga bagay na gusto nating malaman pagdating po sa kasaysayan patungkol sa Israel, for example, ano ang pakiramdam o ano kaya ang naging pakiramdam nila nung panahon, nung mga panahon na sila ay lumalabas palayo ng Egypt. Okay? So, may ilan pong mga questions na alam niyo po yun na maaari pong mag-trigger sa atin na pag-aralan naman po yung history and culture. Okay? So, yun yung ilan po. Another example po ay ito. What did the Pharisees believe about Sabbath? Ano nga bang paniniwala nila patungkol sa Sabbath? Okay, then another kind of question, pagdating sa mga Pharisees, alam naman po natin kung sino yung mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo na kung saan ay nabuhay sa panahon ni Jesucristo. At itong mga tao na ito ay nasa paligid lang ng ating Panginoon. At
may mga pagkakataon na maaari din nating itanong sa ating kaisipan na ano ang pagkakaunawa ng mga Pariseo pagdating sa salitang Sabat. Okay? Na ito bang Sabat na ito ay parehas na ng itinuro mula sa lumang tipan. Ito kaya ay kanilang binago o inabuso o na-misinterpret kaya ng mga Pariseo. So, yun lang ilang mga bagay na kailangan po nating maunawaan pagdating naman po sa let's say sa history history and culture. So that another example is ito nga po yung sitwasyon na ano yung mga bagay, ano yung mga sitwasyon na nagtulak, nagudyok sa manunulat o sa isang writer para isulat ang aklat o para isulat ang halimbawa yung letter o yung epistle. Okay, so ang ilan sa mga kaakibat o na mga involving question ay ito. What was going on or what was happening when? Anong nangyayari o ano ang nangyayari noon? Halimbawa, sa panahon ni Pablo, nung sulatin niya ang yung epistle of napapunta na para sa mga taga Thessalonica. So ano yung nangyayari noong mga panahon na yon? Nung sinulat halimbawa naman ni Paul yung kanyang sulat patungo naman sa Roma. Okay, para sa mga Romans. Church of Rome, for example. O halimbawa, yung letter na sinulat naman ni Paul sa church ng Ephesus. So, ano mga nangyayari noong mga panahon na yon? Okay, so ano yung sitwasyon ni Pablo habang sinusulat niya yung kanyang letter o yung mga epistles. So, kailangan natin pong unawain po yung mga ganitong bagay. So, we are dealing with the history and culture. Kaya naman, base po sa pag-aaralan natin is meron po tayong ilang mga categories para tingnan, pag-aralan at subukan po nating i-discuss one by one. Una, sa category, yung tinatawag po natin na biblical writer. So, when we say biblical writer, ito po yung sumulat, ito po yung may akda, ito po yung author, biblical writer. So, pinag-uisipan natin, sino nga ba yung sumulat ng aklat? Okay, binibigyan po natin ito ng background, pinag-aaralan po natin, or else, nire-research po natin, sino itong writer ng aklat na ito, for instance, kunwari, nung Ephesians, kunwari, nung Book of Romans, okay, nung 1st and 2nd Corinthians. So, yung mga bagay na yun, pinag-aaralan po natin kung sino po yung may akda para mabigyan po natin ng a little bit background or discussion po while we are introducing our teaching. Halimbawa, who is the author? Like, si Paul po ba yung sumulat? O ito ba si Peter? Or maging si James? So, inaalam po natin kung sino po yung sumulat po ng aklat. Okay? So, mahalaga po yun. Alam po natin na ang Holy Spirit po yung divine author po ng lahat po ng scripture. Pero gumamit po ang Diyos ng mga tao para yung mismong kanyang inspired word ay may sulat sa pamamagitan naman po ng mga tao. Okay, so mahalaga po yun na malaman kung sino po yung sumulat po ng aklat. So, alamin po natin, of course, hindi lamang po yung kanyang pangalan o yung name, bibigyan din po natin, alamin din po natin yung ilan sa mga information tungkol po sa tao na ito na sumulat. Kaya ang ginagawa po natin normally, nagre-research po tayo, hinahanap po natin yung ilan sa mga background nung may akda o nung author. So, sino yung author at ano ang mga bagay na masasabi po natin tungkol sa kanya. Ano din po yung mga circumstances nung mga panahon na siya ay sumusulat, halimbawa, nung kanyang aklat o nung letter. Okay. So, nasaan siya nung siya ay sumusulat, for example. So, kailangan din po nating pag-aralan yung mga ganung bagay. Siya ba ay, kunwari, si Paul, nung sinulat po niya yung aklat ng 1 Thessalonian, wala po siya sa Thessalonica nung time na yon. Kasi kung nandun siya, sana hindi na siya sumulat kasi nandun na siya. Hindi na niya sinulat yung Thessalonian, yung Book of Thessalonica kasi nandun na nga po siya. Pero malamang si Paul nung mga panahon na yon ay nasa labas po ng Thessalonica. Okay? So,
Kaya pinag-uusapan din po ng kahit in a way, ito pong mga ganitong mga bagay. Siya ba ay nasaan noong mga panahon na yon nung siya nagsusulat? At inaalam po natin yon. At of course, pinag-aaralan po natin. So, inaalam po natin ang ano yung ginagawa rin ng author, ano? At anong nangyayari sa kanya sa panahon na yon. Okay, so nasan siya? As much as possible, inaalam po natin kung ano po yung kanyang ginagawa o anong nangyayari sa kanya. So, yun po. At binibigyan po natin ng ilang words or information patungkol sa kanya, sa aklat. Of course, pati din yung sumulat. Kagaya po ni Pablo, ni Pedro. Para po mas malinawan po yung mga tagapakinig. So, may mga pagkakataon din na sinasabi na ng mga writer kung ano nangyayari sa kanya. May mga verse na kung saan siya na doon, di po ba? At the beginning nung letter, kung minsan may sinasabi po siya tungkol sa kanyang sitwasyon. So, inililista po natin, binibigyan po natin ng pansin yung mga ganung mga bagay. At the same time, sinasabi din niya, may mga time na kung ano yung role niya sa lugar na yon, ano yung function niya, ano yung gawain niya sa isang simbahan o sa isang church. Pagdating po sa author. Or else, pwede po nating tingnan kung ano yung ginawa po ng Diyos sa buhay niya. Okay, so binibigyan po natin ng background, konting background kung sino po siya, sino po yung author, so who is the biblical author or the writer. So, kailangan po maging aware po ba tayo sa mga ganung bagay. Ano po? Hindi po natin sineset aside or nini-neglect. So, nilalagay po natin, sinusulat po natin yung ilang mga keywords or yung ilang mga phrases na maaari po bang pagbigay po ng nagpahiwatig po ng author's tone na sinasabi. Yung tone, kung narinig nyo na po yung tone, T-O-N-E, pag sinabi po nating author's tone, tumutukoy po ito sa mga salubin ng writer. Okay? Kung ano yung kanyang nararamdaman sa kanyang sinusulat, ano yung kanyang ipinapahiwatig, ano yung kanyang ipinapaalam, ano yung kanyang nararamdaman. Okay? Author's tone, yung kanyang author's personality. So, mahalaga po yun, sa habang binabasa natin yung kanyang sinulat, is nakikilala po natin, nalalaman po natin yung kung ano pong pakiramdam nung may akda, So, mahalaga po na ma-sense din natin yung author's tone, Kasi ito pong yung tone na sinasabi, tumutulong po yun para maka-attract po ba para ma-attract yung mga audience, I mean yung mga reader sa kanyang sinulat, author's tone. So, particularly malalaman po natin yung feeling at yung emotion nung reader, and at the same time mararamdaman din po ng mga bumabasa kung ano pong nararamdaman nila, nararamdaman ng author habang binabasa po nila yon. Okay, so sapagkat alam natin yung hindi naman natin nakita literally yung author, okay, hindi po natin sila nakita maging yung kanyang body language, maging yung kanyang facial expression. So, mahalaga po na maintindihan po natin yung pagpili po ng mga salita na ginamit niya para makita niya yung importance ng writing style. So, which is essential. Makikita rin po natin sa author's tone, yung kung ang author ba ay nakakatawa ba siya o siya ba ay mukhang seryoso, base po sa kanyang sinusulat at pagpili po ng mga salita. Okay? Kaya mahalaga po yun na tinitingnan din po natin yung aspeto po ng biblical writer. Okay? So, may ilan pa rin tayong kailangan tingnan pagdating po sa tone, author's tone. Kung yung kanya bang sinulat o kanyang letter ay meron bang pagmamahal o ayon sa kanyang mga salitang ginamit o may panunuya. Okay? So, it means to say na meron po tayong observation na ginagawa dito. Tawag po doon is textual observation. So, habang binabasa po natin yung kanilang sinulat, yung aklat o yung letter or epistle, is ating po kino-consider po yung mga ganung mga bagay. Lalo na po dun sa passage na ating pong ginagamit para ituro po sa iba. Okay? So, ganun po yung ginagawa po natin. Halimbawa, kay Pablo. So, para makilala po natin si Pablo, ang gamit po natin ay Book of Ephesians.
ginagamit po, binabasa po natin yung whole book ng Ephesians, yung aklat ng Efeso. So, doon makikilala po natin yung ilang mga bagay na tumutukoy at ginagawa, ano yung role, kunwari ni Paul. Okay, so, it means yung buong aklat ng Ephesians, binabasa po natin para mas maintindihan po natin, mas marami tayong maibigay ng mga important details po patungkol dun sa biblical writer. Okay, so inoobserbahan po natin yon, sinusulat po natin, ino-observe po natin. Okay, yung ilang mga bagay na mga mahalaga na nakaugnay naman sa author. Okay, maging yung kanyang tono, nung author's tone na sinasabi. So, hindi lamang tayo nakatingin dun sa immediate or direct passage or text natin pong ginagamit. So, tinitingnan po natin yung tone ng writer sa kabuuan po ng aklat. Okay? So, mahalaga po yun, kumbaga, nagdadagdag po sa atin ng mga informations na mapapakinabangan po natin para, in a way, ma-share po natin para din sa iba. Para mas makilala po nila, magkaroon sila ng kamalayan, ng idea kung sino po yung biblical author. Okay? So, minsan, siguro tinatanong din natin, ano ba yung kanyang emotion? Siya ba'y galit? O siya ba ay frustrated? Okay? Then also, sino yung mga kasama niya sa nung panahon na sinusulat niya yung kanyang letter. Pero yun po sa bandang huli po natin titingnan po yung information tungkol po doon. Siya ba ay galit? Nagsasaya ba siya sa Panginoon? Saan ba siya nag-aalala? Anong bagay ba yung kanyang nararamdaman? So may kinalaman ba yun sa community? May kinalaman ba yun sa simbahan or sa church? Sa kabuuan ng church? Okay? O meron ba siyang concern patungkol sa isang lokasyon o location? O sa ilang mga tao para sa isang location? So, kailangan po nating maging aware lang po sa mga ganung bagay at unawain po yung mga ganito, mga bagay na tumutukoy pagdating po sa author, biblical writer. Okay? So, pag ni-review po natin pagdating po sa tone, it refers to how the author expresses their attitude throughout their writing. Okay? So, maliwanag naman po 'yan kumbaga, kung paano niya ipahayag nung writer yung kanyang mga salubin, kung paano niya express yung kanyang attitude towards dun nga sa kabuuan ng kanyang pagsusulat. Alright? So, hindi lang yung pangalan ng writer, ano yung sitwasyon ng writer, nasaan siya nung mga panahon na yon, anong nagaganap sa kanyang buhay, para saan yung kanyang sinulat, okay, saan siya concerned, ano yung kanyang nararamdaman. So, yun yung ilang mga bagay po na umuugnay pagdating po sa biblical writer na binibigyan po natin ng pansin. Okay, meron ba siyang ilan na mga sinasabi na mga positive things? Okay, or may mga bagay ba siya na pinag-uusapan, sinulat na mga negative things? So, yun po meron bang malaking issue siya na gustong pansinin at bigyan ng i-address yung kanya sinulat? So, yun po yung may kaugnayan pagdating po sa tone of the writer, yung kanyang salubin. At doon makikita natin yung tema po ng letter o ng aklat. Okay. Halimbawa, yung kay Pablo sa Galatians. So, doon ay medyo strict si Paul, Kasi doon sa pagtanggap nga po ng mga taga-Galatians sa mga false teaching, ay nandoon yung kanyang strict, yung pagiging harsh, ni Paul. Pagka binasa po natin to sa Galatians 3:1, sabi niya, "O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified." Sabi niya in Tagalog, "Mga hangal kayong mga taga-Galatia." Naka-exclamation po yun. Sino ang nakagayuma sa inyo? So, doon pa lang makikita natin kung ano yung reaction ni Paul. So, makikita natin yung parang napatulala siya, na itong mga taga-Galatians ay pumayag na sila'y turuan ng maling pananampalataya. So ganun po yung kanyang naramdaman ng mga panahon na yun. So, makikita niyo po doon yung tone ng author, yung tono niya, So,
Yun nga lang, ang pinag-usapan natin dito is yung awareness po, pagdating po sa ganitong kategorya, sa biblical writer. Okay, so pinag-isipan po natin itong mga bagay na ito. Who is the author of the letter or the book? Okay, hindi lamang again yung kanyang pangalan. Magbigay tayo ng ilang mga historical account or historical event tungkol sa kanya, important events. Ano yung kanyang sinulat na aklat, ano yung mga bagay na nagudyok sa kanya, nag-motivate sa kanya, nag-encourage sa kanya para sulatin po yung letter o yung aklat. Okay, so yun po yung biblical writer number 1. Next, pangalawa na po is the next category, the second one is biblical audience. Biblical audience. Alright, so tumutukoy po ito kung sino po yung tumanggap. Okay, nasulat, unang letter, unang epistle, unang book, ng Bible. Okay, itong category na ito, of course, pinag-uusapan natin, who are the people? Okay, sino yung mga tao? Kunwari sa Ephesians, o sino yung mga tao sa Efeso? Okay, sino sila? Paano natin i-describe yung kanilang mga naging buhay o yung buhay nila sa lugar nila, ano yung kanilang culture? Okay, sila ba ay mga Jew or Jewish? Sila ba ay mga Gentiles? Okay, or mix of Jew and Gentiles na naninirahan sa lugar na ito o sa church na ito? Alright, so kung sila ay mga Gentile, ano yung uri ng buhay kung anong uri ng buhay meron sila? I-describe po natin, titingnan po natin yon. So, nire-research po natin yon. How do they live in this world? Ano yung nagiging buhay nila araw-araw? Tinitingnan po natin yung mga bagay na gano'n. So, pinag-iisipan po natin yung kanilang circumstances, yung kanilang sitwasyon, yung hindi yung writer, kundi yung tumanggap ng sulat. So, inaalam po natin yung mga ganung bagay. Maaaring yung author po ay may sinasabi tungkol sa mga tumanggap na sulat. Kunwari sa Ephesians, meron po silang mga binabanggit marahil sa letter, so maging aware lang po tayo sa mga passage natin na binabasa po natin, sa text na binabasa po natin, para mas makita po natin, matumbok po natin, mapinpoint po natin kung saan eksakto na-allocate din po yung mga verse na ganun. So, binabasa po natin yung kung nasan sila, kung ano yung sitwasyon nila. Inuunawa natin. So, bakit sila tumanggap o bakit sila kailangan nilang maging aware dun at matanggap nila yung letter na kunwari galing kay Pablo. So, pinag-uusapan po yun mismo doon sa sulat. So, maaaring si Paul ay merong mahalagang sinasabi patungkol sa kanila. For example, or else, hindi lang dun sa aklat na ginamit natin, for example, Ephesians, maaaring pinag-uusapan din siya yung mga tao, yung mga audience or biblical audience sa ibang aklat. So, kaya tinitingnan din po natin yon at maaaring banggitin din po natin yon habang nagtuturo. Yung sitwasyon nila, ano yung ginagawa nila, ano yung naging problema nila. Okay, so bakit sila kailangan maging aware dun sa sinasabi ni Pablo? Ano yung kaugnayan ng mga tao na nakatira sa isang lugar o sa church na ito, dun mismo sa author o dun sa biblical writer. Okay, so titingnan po natin yung relationship nila, o paano sila nagkakaugnay, yung biblical audience at yung biblical writer. Alright, so maging aware din po dun sa mga ganong bagay. So, ganun yung sinasabi po sa biblical audience. Okay. So, ganun po yung nakalagay po doon, So, maging aware lang po tayo dun sa biblical audience. Okay. Halimbawa, kung unawain po natin yung second, alamin po natin so I'm referring po dun sa yung themes, yung tema po ng sinulat. Kung pinag-aralan po natin, kunwari yung 2 Thessalonians, of course, kailangan po natin na alamin yung 1 Thessalonians. May sense naman po yun, na kailangan po natin alamin yung nauna na letter bago po yung pangalawa. Same thing din naman, kung gusto nating pag-aralan, kunyari, yung passage natin is nasa 2 Peter. So, kailangan nating alamin yung sa epistle ng 1 Peter. Okay?
So, kasi doon meron pong mga connecting points sa pagitan po ng dalawang aklat o dalawang letters. So, kaya mas mainam po na binabalikan po natin yung unang aklat o yung unang letter bago po natin pag-aralan yung pangalawa. Kaya doon po makikita po natin kung sino yung biblical audience. I mean, ganun din naman ano yung kanilang mga lifestyles. Okay, ano yung circumstances na meron na nararanasan nila. Ano yung sitwasyon na nararanasan nila nangyayari sa kanila dito sa mundo, sa lupa. Okay, so yun po yung when we talk about the biblical audience. Pangatlo po yung tinatawag na city or location. Of course, ito po yung lungsod. Ito po yung lokasyon, yung lugar na kailangan po nating itanong din sa ating, syempre sa ating sarili, saan nga ba nakalocate, saan nga ba nakatira, nakareside yung mga biblical audiences. Okay? So, sino po, kung alam na natin yung recipients, kung sino sila, ngayon naman, kung saan sila nakalocate, saan sila matatagpuan, itong mga tao na tatanggap ng sulat. Okay, so hindi lamang yung tao na alam natin na Ephesians. Ngayon, inaalam natin saang city, anong lugar, anong province. Okay, na kailangan po ay aware din po tayo. So, kunwari, yung kung Ephesus, city of Ephesus, nalaman natin yung mga Ephesians, nandun sila sa Ephesus. Or kunwari, nalaman natin yung mga Romans, of course, yung mga Jew na nasa Rome, city of Rome, o kaya na nakalagay minsan sa ibang aklat, city of Thessalonica. So, ano yung masasabi natin tungkol sa lugar na yung gano'n ito kalaki? Sa palagay natin, mga ilang tao ang nakatira sa lugar na yon. Ano ang katulad nitong city na pinag-usapan natin? Anong klase o uri ng mga businesses na meron doon? O anong mga negosyo, hanap buhay, ikinabubuhay ng mga tao sa lugar na yon? Anong uri ng religious groups ang maaaring meron doon sa lugar na yon? Okay? So, yung location po, yung idea ng location or city or location ay maaari din po nating malaman, makita, ma-identify po natin through map. Okay? Sa pamagitan ng map. Google Map or sa mapa. So, para mas maintindihan natin saan mismo nakalocate yung church na binigyan ng sulat, for example, ng biblical writer. Okay, so importante po yun para at least alam po ng mga nakikinig na doon pala yun. At ano na ang katawagan doon sa lugar na yun sa panahon natin. Sapagkat yung panahon na nila ay iba ang tawag, iba ang pangalan pagdating sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Okay. So kasi alam natin na si Paul is traveling from one city to another city. Sa kanyang pagmimisyon, ganun po yung ginagawa niya. So po ay pumupunta from one place, from one city, from one town, from one province to another. So, kailangan ay aware po tayo dun sa tinatahak na landas nung panahon ni Paul. Okay, kung saan siya pumupuntang lugar. So, yun po yung pagdating po sa perspective na kung saan inaalam po natin yung lokasyon na kung saan nakalocate yung mga audiences. Okay, biblical audiences. At the same time, yung pinuntahan din ng writer o kunwari ni Pablo kung saan siya pumunta, So, that's why it's important for us na alamin po yung mga ganung mga bagay. Okay, so kaya yun po yun, yung halaga po nun. Pagdating po sa history and sa culture, mahalaga po yun na kailangan po natin ay inaalam po natin. So, di lamang po yun, kumbaga, yung kanyang location, kung nabanggit po yung location na yun sa aklat ng Ephesians, for example, maaari din po nating tingnan o hanapin, alamin, i-search. Maaaring binanggit din po yun sa ibang bahagi po ng aklat. Kunwari, from nasa New Testament, yung mga books po doon, yung Ephesians po doon, yung lugar o yung city na binanggit po doon ay maaari pong binigyan din ng pansin sa ibang aklat. At meron po siyang sinasabing mahalagang gampanin, para po dun sa mga tao or else dun sa pinuntahan ng writer mismo, ng biblical writer. Okay, so halimbawa, so itong sa Gawa 20 verse 17, ito yung pamamaalam ni Paul
sa mga pinuno ng iglesia sa Epeso. Sabi niya, sabi ito sa letter, mula sa Mileto, pinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Epeso. Narinig niyo po, nasa Epeso. Okay. So, kung isipin natin, yung city, yung Ephesians, of course, yung simbahan ng Epeso, yung Church of Ephesians, ay nasa city of Ephesus. So yung letter na ito ay sinulat din yung Church of Ephesus ay nabanggit din, alam nyo, nabanggit po yun sa Revelation chapter 2 verse 2, chapter 2 verse 1 to 7. Okay, yung sulat ni John the Beloved para to the church in Ephesus. So it means hindi lamang po sa gawa, sa Book of Acts, yung lugar na banggit, pati rin po sa Book of Revelation, or maybe sa iba pa pong mga aklat sa New Testament. So, ganun po yun. Maring may mga connection o may mga connecting points, pagdating po sa location. So, inaalam po natin to, kasi alam po natin na ito po ay kaugnay pagdating po sa historical background and cultural background na nagdadagdag po sa ating, alam niyo yun, sa ating kaalaman pagdating po sa pangunawa ng ating text when it comes to location or city and location. Alright, number 4. The next category is the situation that's occurring in that location. So, anong sitwasyon meron sa isang lugar? Anong meron sa kanila? Anong nangyayari sa kanila? Okay. So, ano yung naging dahilan? Okay. Tungkol bakit sinulat yung letter, yung liham, o yung epistle para sa kanila? Ano yung mga sitwasyon na nag-create, nag-motivate kay Paul or kay Peter para isulat yung letter para sa kanila? Anong sitwasyon meron? Okay, so malaking malaking bagay po yun na alam po natin yung sitwasyon na nagaganap, bakit kailangan sulatan sila. Okay, so noong time na yun, wala pa namang cellphone, wala pa namang yung pagdating sa technology, so kaya ginawa po marahil of course yung true letter, pero nakamangha po yun kasi alam niyo po yun, yung pagkalat, yung pagkapaliwanag, yung exposition, yung pangunawa ng mga tao, maging yung mga of course nagsulat, guided lahat po ito ng ating Diyos, ng Holy Spirit. So kaya naman na i-deliver ng tama, ng maayos. Nga lamang may ibang mga false teaching na talagang hindi maiwasan na yung pag-atake po ng devil para yung ibang tao ay mailigaw sa maling paniniwala, pananampalataya, may layo sila sa tamang pananampalataya. Kaya may mga false teaching. Kaya ang ginagawa natin, inaalam po talaga natin ng totohanan pagdating po sa aklat, So hindi lang po natin basta tiningnan yung isang banda ng aklat, hindi na po natin papansinin yung iba. Ayun po yung malaking mali po, Kaya ginagawa po natin, inaaral po natin yung mismong aklat. At the same time, yung word for word, yung mga important words, yung mga significant words, yung contextual analysis na sinasabi, lahat po yan ay may kaugnayan para mas lubos po nating maintindihan po yung pinag-uusapan po natin sa Biblia. Okay, about our topic, for example. Okay, so ganun po yun, ano yung mga bagay na naganap, mga pangyayari, maaaring nag-udyok sa sumulat para isulat yung kanyang letter, ano yung mga bagay na nagaganap? Okay, ano yung nakatala doon na isinulat, for example, sa 1 Thessalonians, ano yung nangyari sa Thessalonica, okay, sa Corinthians, sabi ng 1 Thessalonica chapter 3, kaya naman nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguhin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos, sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. Okay. So, yun po yung binanggit po doon na verse.
Kumbaga si Paul, pinadala po niya si Timoteo. Chinek po niya yung status ng Thessalonica, ng Thessalonian Church. Ano yung kalagayan, ano yung sitwasyon ng Thessalonian Church. Yun nga po, si Timothy po yung ginamit ng mga panahon na yun para alamin yung sitwasyon. Habang si Paul naman is, yun nga po, si Paul ay papunta naman sa Church of Corinthians noong mga panahon na yun. Okay, so then at the same time, nung nakapag-minister na po si Timothy sa Thessalonians, and then magmi-meet naman po si Paul at si Timothy sa Corinthians. Doon po sila magmi-meet noong mga panahon na yun. At inaalam po nila yung mga sitwasyon sa isang church. Kaya si Paul nagmi-minister sa isang lugar, si Timothy naman pinadala niya, sinugo niya para alamin yung sitwasyon kung anong nangyari doon sa isang lugar, for example, doon sa Thessalonian. Okay, so ganun po yung coordination nila, yung kanilang pagtutulungan pagdating po sa ministry. Malaman, alamin, ipaalam, kaya sumulat ng letter sapagkat nalaman ni Paul kung anong sitwasyon doon sa isang simbahan, sa isang church. Kaya in-address po niya yung letter para po sa church na ito sapagkat alam po ni Paul na merong mga bagay na kailangang i-address. Sabi po niya doon sa letter para sa kunwari doon sa Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 3, sinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. So si Paul po yung sinugo, si Timothy po ang sinugo ng mga panahon na yun. Then para yun nga po, patatagin at palakasin ang loob. At again, ang sumulat po ng Thessalonica ay si Pablo. Okay, so ganun po yung naghanap nung mga panahon na yun. So yun po, inaalam po natin, ina-address po nila, maaring nung sumulat kung ano yung sitwasyon. So inaalam ng isang tao, pinapalakas naman ang loob sa pamagitan ng sulat yung mga taong nakatira sa isang lugar. Okay, so yung sitwasyon, kung ano yung nagaganap. Alright, so yung awareness, yung term na sinasabi po natin. So kailangan din po aware tayo dun sa yung author's relationship para sa kanyang mga audience. Okay, so basically yung mga epistles o yung letters ay sinulat mostly ni Pablo, ni Paul. Kumbaga yung mga information na sumulat tungkol po doon sa mga letters na ito ay galing po kay Pablo. Pero again, yun po ay malaking bagay po yun na naintindihan po natin yung mga letters na binanggit po at sinulat po ni Pablo. Kumbaga malalaman po natin dito yung kung paano nakipag-interact, paano nakikipag-ugnayan, si Paul sa mga taong nakatira sa isang lugar habang siya ay pumupunta from one place to another place. Okay, so nung pumunta siya sa Philippi, okay, so ano yung sitwasyon meron doon, ano yung relationship niya doon sa mga taong nandoon. So dahil nag-stay siya sa lugar na yon, so may nakikilala siyang mga tao na nandoon, so nakakapag-establish siya ng relationship, at maaaring binabanggit po din yon sa aklat natin pong binabasa. Okay, so halimbawa, nung pumunta siya sa Thessalonica, nung pumunta siya sa Corinto, so nagkakaroon po siya ng idea ano po yung maaaring nagaganap sa lugar na yun bago siya sumulat din ng aklat o ng letter. Or else, nagpapadala siya, gaya ni Timothy, yung sugo niya, pinapadala niya po sa isang lugar para alamin kung ano po yung sitwasyon na meron po doon sa isang lugar. So, yun po yung basic understanding po natin pagdating po sa situation, what is happening, ano po yung nangyayari po sa isang lugar. So then magkakaroon po ng idea, of course, yung writer, yung author, para po sa kanila, para mabigyan ng solusyon in terms of writings, in terms of information or godly information patungkol po sa buhay po ng mga nakatira po doon in a spiritual aspect or area. Okay, so ganun po nagaganap.
So, ano pa po yung meron na pwede po natin idagdag po doon pagdating po sa situation. So, alam po natin na si Pablo, kapag nandun po siya sa isang lugar, so, syempre, meron pong interaction po siya sa mga tao, maging sa church, ano? At, of course, nagkaroon siya ng kamalayan tungkol sa kalagayan nila. At nakikilala ni Paul yung mga tao pong nandoon as he moved from one place, as he lived from one place to another, and then also he ministered doon po sa lugar na yun. Kaya maganda po yung mission po ni Paul, ano. Si Paul po yun po yung mission niya, ano, na pinagawa sa kanya ng ating Panginoon, na madala po yung gospel, yung good news sa Gentiles. Okay, na katulad din natin, mga hintil, na noon walang kamalayan pagdating sa Diyos, pero by the time of Paul, ang Diyos na-encounter ni Paul ang Diyos, at the same time si Jesus. So yun, kaya yung gospel ay talagang nag-spread throughout the Asia, then sa Europe, then sa Middle East, of course. So ganun po yung pagkalat ng gospel. So what else? Okay, so ganun po yung tinitingnan po natin, ano. Kumbaga nagiging aware po talaga tayo doon sa mga bagay na yun, ano. Kumbaga si Paul is very caring, ano, pagdating po sa mga tao pong nakatira po sa lugar na pinupuntahan po niya. Sobrang concerned po siya, kaya gumagawa po siya ng paraan, at yun nga po, through letters, yun po yung ilang mga bagay na kailangan niyang tugunan, ano. Yung mga problema, kunwari na nag-a-arise, nag-exist isang lugar, kumbaga, nagbibigay po siya ng malaking pag-aalaala, ng concern. At doon nga po, na-address po niya yung kanyang letter doon sa mga sitwasyon na kung saan ay para mas maging maayos yung kalagayan po ng mga tao nandoon pagdating po sa puri po ng pamumuhay. Lalo pong makilala po ang Diyos. Amen. Okay, so next category is, what is the author's purpose for writing? Yun po yung in a form of question yung ating next category. Ano ang layunin ng mayakda sa pagsusulat? So lahat naman po ng sumusulat ay basically, kahit yung ordinary letter, ay meron po yung objective, ano? Meron pong goal. Okay, merong purpose. Maging tayo rin, di po ba, pag nagsusulat tayo ng ordinary letter, meron po yung purpose. Kaya pinag-aaralan po yan kasi para alam po natin na malamang yung pong pagsulat niya ng isang letter ay meron po siyang layunin, yung purpose na sinasabi. So, alamin natin ano ang layunin ng mayakda sa pagsulat at bakit niya sinulat ang aklat o yung letter or epistles. Okay, so ganun po yun na kadalasan maaari na nating makita yung purpose mismo ay mismo na dun sa aklat o nasa letter. Like for example, sa 1 John 5:13, sabi ni John, sa 1 John, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Okay, another example is from 1 Timothy 3:15. Okay, ito po yung objective, layunin, to correct conduct in the church, or upang iwasto ang pag-ugali sa simbahan. Pagka yung biblical text po ito, 1 Timothy 3:15, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at sa haligan ng katotohanan. 1 Timothy 3:15. And also, to provide organization in the church. Not only to correct conduct in the church, but also to provide organization in the church. Okay? Or else, to give some instruction. Yun po yung isa sa mga objective po ng letter. Magbigay po ng mga ilang tagubilin, mga instruction kung paano dapat, halimbawa, mag-organize ang isang church, ang isang simbahan. So, ina-address again dito yung mga wrong conduct, ano? So, pagka may mali, ina-address po ng sumulat, ng writer, para i-correct, para itama po, ano? So, nagbibigay po sa atin ng ilang mga pananaw, mga perspektibo, bakit ang isang aklat ay sinulat.
mahalaga po yun na sinasabi din po natin bakit sinulat itong aklat na ito. Okay, halimbawa, sa John 20 verse 30 to 31, ito yung layunin ng aklat. Sabi, ito kukunin ko na lang po yung next part, yung last part, yung kalahati po nito. Dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, doon pa lang sa text na ito, sa passage na ito, ay nabasa na po natin doon, dito, yung pong objective, yung purpose ng aklat. Okay, sinulat upang kayo ay sumampalataya. According to John 20, 30 to 31. So, nagkakaroon po tayo ng perspective, pagdating po doon sa, sa purpose ng letter, na bakit niya sinulat itong aklat na ito. Again, kailangan po nating maging aware sa ganitong category. Then number 6, the next category is the date of composition. So normally, is through research or through the book, at the beginning po ng aklat po ng letter, minsan nakalagay po doon, naka-indicate. Pero kung hindi, tinitingnan po natin to sa ilang mga outside sources. Kunwari sa Google o sa internet, sa gotquestion.com, okay, sa ilang, pagka nag-search po tayo sa Google, alam niyo po, napakarami pong information po doon, na ibinibigay pagka hinanap po natin yung date of composition. Okay, so tinignan po natin doon yung panahon o kailan nila sinulat yung kanilang mga libro. Okay, so kumbaga mine-mention po yun doon. Hindi lamang po sa outside resources natin, maging sa mismo sa text o sa biblical book na ginagamit po natin. Nga lang, minsan may mga debates po when it comes sa kung kailan po sinulat po yung books. So, yung date ng Old Testament books, and then yung date ng New Testament or ng Old Testament, maaari po nating alamin din po yun, since itong mga ito naman po ay sinulat, kunwari yung Old Testament, sinulat po ng mga prophets, ilan sa kanila, malalaman po natin yung historical data, yung mga situation, okay, even yung mga world events, major events na maaaring binigay nila nung mga panahon na yon, nung date, kung kailan, ano yung naganap ng mga panahon na yon. So, kumbaga pinag-iisipan din po natin yung ilang mga big events, na major events na naganap nung mga panahon na yon, nung sinulat po nila yung aklat. Yung mga facts of understanding, yung date ng composition, pinag-aaralan po natin, And then yung 7, the final category is ito nga po, are there any other people mentioned in the book? Okay, so meron po bang ilang mga tao na binanggit dun sa aklat? Okay, halimbawa si Paul ang sumulat. Yes, Paul sumulat sa church ng Philippi or sa simbahan ng Pilipos. Dun sa aklat na ito is na-mention po doon si Timothy. Na-mention po niya si Epaphras. Okay. So, meron bang mga ibang tao na binanggit? So, kailangan i-describe din po natin, inaalam din po natin. Okay, so maaaring ito pong mga tao na ito nakasulat at the beginning or dun sa bandang huli, sa conclusion ng aklat. Okay, so maaaring dun sa pag namamaalam na po siya, nagbibigay po siya ng doxology o bumabati si Paul. So, sino po yung mga tao na binanggit po doon, So, kailangan lang aware po tayo, kung ano po yung mga ginampanan nila nung mga tao na ito, nung mga panahon na yun, nakasama po, halimbawa, nabanggit po nung writer, for example, nung sumulat. So, kung nabanggit po doon si Timothy, okay, doon sa aklat, kailangan po nating alamin pa ng higit, kung sino nga ba si Timothy. Okay. So, ilang taon na si Timothy? Okay. Ano yung difference ng age between Paul and Timothy? Okay, sinasabi po doon na maaaring si Paul ay mas maedad kaysa kay Timothy. By referring sa 1 Timothy 1:2, sabi niya, to Timothy, my true child in faith. True child in faith,
Then, dito, ina-assume po natin na si Paul, of course, is older than Timothy. Pagdating po sa age difference. Ganun din naman sa Philippians 2:22, sabi po doon, tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Tinutulungan niya ako, yung salitang ako sa pronoun, si Paul po yun, ako, tulad ng pagtulong ng isang anak, si Timothy po itong binanggit niya doon sa kanyang ama. Okay, so ganun po yung pag-isip po ba natin na pinag-iisipan natin pagdating po sa ilang mga taong binanggit ng author doon sa aklat na sinulat niya o doon sa letter na kanyang sinulat. So, maaaring binabanggit din po natin ano ang connection ng taong binanggit, yung pangalan ng taong na binanggit sa aklat, dun mismo sa author. Okay? Ano yung kanilang connection? Ano yung kanilang kaugnayan? Ano yung kaugnayan ng ano yung kanilang relationship? So, tinitingnan po natin yun. Maging ano rin yung connection, ano yung connection nung taong binanggit dun mismo sa recipients. Okay? So, maaaring mayroong kaugnayan po yung other people mentioned in the book dun sa mga tao, dun sa church na inadresa ng letter. Okay? Gaya po halimbawa ni Timothy. Si Timothy, alam po natin he is a companion of Paul. Kumbaga nag-travel, may time na nagta-travel si Paul, kasama niya si Timothy. Like for example, nung sila ay pumunta sa Ephesus, kasama po ni Paul si Timothy. Sila pong dalawa ay nasa city of Ephesus. Okay, then kailangan umalis naman ni Paul, at pumunta naman siya sa Macedonia. At nang umalis naman si Paul, iniwan niya si Timothy sa Epheso. Okay, kaya si Paul, ang ginawa niya, nagsulat siya ng letter kay Timothy habang si Timothy ay nasa Ephesus. Okay? Kaya merong dalawang epistles na tinatawag po nating 1 and 2 Timothy. So, si Timothy, ang totoo, he is living in the city of Ephesus. Doon po siya nagmi-minister, Meron po siyang ministry doon sa church or doon sa city of Ephesus. So, meron tayong 1 Timothy and 2 Timothy. Alright? So, again, yung pagiging aware po natin dun sa other people, mga ibang tao na nandun po sa book o sa passage, maging aware po tayo doon at magkaroon po tayo ng kamalayan patungkol po sa mga taong binanggit dun sa aklat. Okay? Kasi may dahilan kung bakit po sila nandun, ano yung kanilang purpose at ano yung role nila, bakit sila binanggit po doon sa aklat na sinulat ng isang may akda. Alright? So, yun po yung ilan sa mga information, kailangan po nating alamin yung author, biblical author. About the recipients. Okay, sino yung tumanggap? About the location, about the city, about the situation, about the circumstances of the people, about the date. Okay, about other people. So, who are those people mentioned? About their culture. So, we need to understand po yung ilang mga information tungkol po sa mga category na ating pong binanggit. So, ganoon na lang po yung ating pong masasabi. I hope na meron po kayong nakuha mga information pagdating po sa history and culture para mas malinang pa po natin yung ating pag-aaral pagdating po sa expository preaching. Okay? God bless po at tayo po manalangin. Salamat po aming Diyos Ama sa langit. Nawa ang kaalaman, karunungan, patuloy mo pong iparanas at kami po buong pusong nagpapakumbaba. Kami pong buong pusong tinatanggap ang inyong buktong na anak na si Jesus. Salamat po sa pag-aaral na ito. Kayo po ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen.